Magandang buhay mga ka-anilyo. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa anilyo. Yan. So, ito palang construction namin ngayon is may tinibag kami or may demolition. So, ito yung nakuha naming stirrup or lateral ties or anilyo dun sa building ngayon. So, kung mapapansin nyo, naka 90 degrees lang siya. Kasi ito yung kinasanayan na lumang paggawa ng anilyo. Pero sa ngayon, ganito na yung ginagawa namin. Ayan. Kung makikita nyo, mas nakabend na yung hook ng anilyo. Naka 135 degrees na siya. Ang reason out nito is para mas matibay siya kontra sa mga shear stress na dulot ng mga mabibigat na load galing sa taas. Ayan. Mas matibay siya sa backlink tulad nitong nasa picture na to. So ayang isa naka 90 degrees, mas madali siyang bumuka kumpara dito sa isa na naka 135 degrees is mas secure siya. Sa paglalagay naman ng anilyo, kung mapapansin nyo, pag mas malapit siya sa dugtungan, mas maliliit yung spaces in between niya. So tulad nito, habang tumataas siya, lumalaki din yung spaces ng mga anilyo niya. So madalas naman naka-indicate sa plano. So makikita nyo rin yan. Ang rason naman kung bakit ganyan ang design ng paglalagay ng anilyo ay dahil doon sa mga parteng malalapit sa dugtungan ay doon yung pinakamataas ang tension stress niya. Kaya mas dinadamihan ang lateral ties o anilyo dun sa may parting dugtungan dahil malakas ang deformed bar o kabilya sa mga tensile stress. Ito ang ilang example ng column failures due to tensile stress. Kung mapapansin nyo, nandun sa may parting dugtungan yung mga damages niya. Kaya napaka-importante masunod ang tamang paglalagay ng anilyo ayon sa plano nito para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Isa pa palang ginagawa namin pag nagkakabit ng anilyo o lateral ties ay in-alternate namin ito. Kung mapapansin nyo, naka-alternate ang mga hooks niya at hindi lang nakakabit sa isang bakal. Ang purpose nito ay para madagdagan ang safety factor ng column against buckling or column failure. Sa pagtali naman ng anilyo, gumagamit kami ng tie wire o alambre at ng steel hook. Tapos yung alambre, fino-fold namin sa dalawa at fino-fold namin ulit dito para magkaroon siya ng parang sungkitan. Ngayon, papasok namin to sa bakal at susungkitin. Medyo mahirap lang gawin dito kasi wala siya sa bakal pero mas madali ito kung nakakabit lang sa bakal. Hindi ko magawa sa ngayon dahil nakaipit na ang cellphone ko sa dalawang tuhod ko. Hihihi. Basta madali lang naman ito at yan ito ang kakalabasan niya pagkatapos niyong itali siya sa bakal. Kung nagustuhan niyo po ang video na to ay pag-click naman po ang like button. At kung may mga tanong naman po kayo patungkol sa video or kahit ano man na tungkol sa construction ay huwag kayong mahihiya mag-comment. At kung mahilig naman po kayo sa construction tulad ko, ay huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Salamat!